Shannon Valderrama's POV. After 3 years, pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. Ang laki ng pinagbago ko, sabagay 3 taon na rin ang lumipas. From long hair, I'm now short hair. Kailanman hindi ko na pinahaba pa ang buhok ko, bukod kasi sa bagay sa akin dahil mas umaliwalas ang mukha, ay ang din sa pakiramdam. Lilinawin ko lang, nagpagupit ako not because of Arthur. Hindi ito parte ng pag-move on sa kanya. Sadyang basta, hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo. Balik tayo sa short hair ko. Nagmukha akong matte array at masungit dito, pero mukha lang, dahil nagbago na ako, natuto na akong makisalamuha at makisama. Ngayon may mga kaibigan na ako, hindi man marami pero tunay naman, iyon naman ang mahalaga diba? Tunay at tapat. Princess, hindi ka pa ba tapos? Naghihintay na ang mga bisita mo. Si Daddy yung kumakatok. It's my birthday today, I'm now 21. Sandali lang Dad, susunod na lang ako. Hindi pa ako nakakapagbihis, masyado akong naaliw sa pagtitig ng refleksyon ko sa salamin. Isang simpleng white maxi dress ang isinuot ko. Si Daddy ang nagbigay nito sa akin, sabi niya ito daw ang isuot ko. Pinarisan ko na lang ito ng sapatos na hindi kahabaan ng takong, baka kasi sumakit ang paa ko, marami pa namang inimbitahan si Daddy na mga ka-business partner niya. Unti-unti na kaming nakakabawi. Magaling na businessman si Daddy, he's very hardworking, kaya hindi na ako magtataka. Pagkatapos kong magbihis at masiguradong presentable na ang itsura ko, tumungo na ako sa likod bahay, dito kasi gaganapin ang party para sa akin. Princess, I know it's your special day, but please don't make the guests wait. Sinalubong ako ni Daddy. Dad, I'm sorry. Para namang bago sa'yo to. Hindi ka pa nasanay sa akin. He chuckled. Napakaganda mo na, hindi mo na kailangan mag-ayos pa ng sobra. I pouted. Daddy, araw ko ta, kaya dapat maging perfect ang itsura ko. My princess, you are always perfect, especially in my eyes. Ang daddy ko talaga. Niyakap ko siya. You are the best father ever. Nambola pa ang prinsesa ko. But anyway, happy birthday my one and only princess. He kissed me on my forehead. Where's my gift? Later princess. But for now harapin muna natin ang bisita mo. Bisita ko. Baka mga bisita mo kamo. Bahagya siyang natawa. Importante ang araw na ito, kaya kailangan nandito lahat ng mga business colleagues ko. Ganoon kay-special ang birthday ko. Hindi lang naman kasi birthday mo ang i-celebrate natin. Ha? Hindi lang. Meron pa. Ano naman? I will announce it later. Tara na, naghihintay na sila sa atin. Daddy, ngayon mo na sabihin sa akin. Pangungulit ko sa kanya. Later my princess. Kahit anong kulit ko sa kanya, hindi ko siya nagawang kumbansihin na sabihin sa akin, kaya no choice ako kundi maghintay na lang talaga, nako curious din kasi talaga ako. Hinarap namin ni Daddy ang mga ka-business partner niya. Yung iba sa kanila kilala ko na, na-meet ko na sila dati. Yung iba naman, bago sila sa paningin ko. Siguro bago lang silang business partner ni Daddy. Good evening everyone. Si Daddy na nasa stage. Natigilan ang lahat, maging ako din. Hindi lang tayo nandito para sa kaarawan ng nag-iisa kong prinsesa, kundi anyway before I say, gusto ko munang tawagin ang anak ko. Shannon my princess, join me here. Tumayo ako sa prente kong pagkakaupo, at pumanhik sa stage. Agad naman ako inalalayan ni Daddy. Kailangan talaga na nandito ako. Tanong ko. Yes, my princess. Hindi pwedeng wala ka dito para sa big announcement ko. Bakit imbes na ma-excite ako, ay parang may kakaiba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. So anyway, tulad nga ng sinasabi ko. Hindi lang birthday ng anak kong si Shannon ang isini-celebrate natin, kundi para sa nalalapit niyang kasal. Anunsyo ni Daddy. Namilog ang mga mata ko sa gulat. What did he said? Me, getting married. Tinapunan ko nang nagtatanong na tingin si Daddy, pero ang atensyon niya ay nasa mga bisita. Aapila na sana ako, pero muling nagsalita si Daddy. Please welcome, the fiancé of my daughter and my future son-in-law Arthur de Gracia. What? Si Arthur? Nandito siya.
Napabaling ako ng tingin sa direksyon na tinitingnan ni Daddy at ng mga bisita. Si Arthur, papalapit siya dito, paakyat sa stage. Napatitig ako sa kanya. Ang laki na rin ng pinagbago niya. Dati na siyang gwapo at matipuno, pero ngayon mas nadoble. Ano ba, Shannon? Huwag mo siyang purihin. Galit ka sa kanya, remember? I reminded myself. He's wearing white long sleeves. Hindi nakasara ang unang 2 butones nito, kaya naman sumisilip ang malapad nitong dibdib. For the bottom, he's wearing black slacks and black leather shoes. Hindi ba uso sa kanya ang salitang sukle? Ang gulo kasi ng buhok niya. Nakatitig lang ako sa kanya habang lumalapit siya. At ganoon din naman siya sa akin. Hindi ako nagpakita ng kahit na anong emosyon sa aking mukha, just a poker face. Gusto ko kasing ipakita sa kanya na wala lang siya sa akin, na wala akong pakialam sa kanya. Yung mga mata niya nangungusap habang titig na titig sa akin, para bang may gusto itong iparating sa akin. As if I care. Gustong-gusto kong questionin si Daddy, pero siguro mamaya na lang kapag kaming dalawa na lang, naka-eskandalo naman kasi kung dito ako sa harap ng maraming tao gagawa ng eksena. Kami ni Arthur, magpapakasal. Nagpapatawa ba si Daddy? Frank ba to? Seryoso ba talaga siya? Ipapakasal niya ako sa manloloko. Hindi ako papayag. Nang tuluyan nang makalapit si Arthur sa amin, sa akin pala, inismiran ko siya. Tumayo siya sa tabi ko. Kahit na alibadbaran ako sa presensya niya, ay ipinakita ko pa rin sa mga bisita na masaya ako. Bagay na bagay sila, hindi ba? Ani ni Daddy, at halata sa tinig niya ang labis na kasiyahan. Naramdaman ko ang kamay ni Arthur sa bewang ko, at hindi pa nakontento ang loko, bahagya niya pa akong hinigit papalapit sa kanya. Mas lalo kang gumanda. I love your short hair. Bagay na bagay sa'yo, he whispered on my ear using raspy voice. Nagtaasan ang balahibo ko, dahil sa intensidad na naramdaman. I cleared my throat to ease the tense he gave. You. Tingnan ko siya mula pa pataas. No offense meant ha. You look old. I said then smirk. Bahagya siyang natawa. I missed you, my senyorita. Hindi ko na siya pinansin. Na-miss daw. Sinungaling. Ano na naman ba ang gusto niyang mangyari? Bakit siya pumayag na magpakasal sa akin? Siguro hindi niya magawang tanggihan si Daddy. Pero kung inaakala niya na sasang-ayon din ako katulad niya. Never. Mas gugustuhin ko pang tumanda na lang forever, kaysa makulong sa pagsasamang pilit lamang. Arthur de Gracious POV. Arthur, hindi ko naman sinabing ngayon mo na bitawan ang trabaho mo. What do you mean, sir? Bata pa si Shannon, hindi pa siya tapos mag-aral. Kung gusto mo habang hinihintay mo siya, continue your job, your passions. Until when, sir? Hanggang makatapos si Shannon sa pag-aaral, and that is 3 years from now. Pero Arthur, if ever na magbago ang isip mo, at piliin ang pagiging agent at sundalo mo, sabihin mo lang sa akin. Ayaw ko namang putulan ka ng pakpak. Ayaw kong maging hadlang sa pangarap mo. Pero kung after 3 years, at gusto mo pa ring pakasalan ang anak ko. On her 21 birthday, pumunta ka, dahil sa araw na iyon, i-announce ko ang kasal nyo. Of course I will come back on that day, sure na iyon. Isipin pa lang na me and Shannon, getting married. Bumibilis na ang tibok ng puso ko, na-excite na ako. This is a dream come true for me. And one more thing, Arthur. Ang tagal ko nang sinasabi sa'yo na call me dad, but you insisting in calling me sir. You will be my son-in-law in near future, so sanayin mo na ang sarili mo sa pagtawag sa akin ng dad. Yes dad, I said, medyo nakakaramdam pa ako ng ilang. Dati niya pa hinihingi sa akin na tawagin ko siyang dad, pero hindi ko magawa dahil nahihiya ako. Oo, tinuturing ko siyang parang isang ama, pero pakiramdam ko kasi kahit na matagumpay na ako sa buhay, ay hindi ko pa rin sila kapantay. Bumalik ako ng US nang hindi man lang banibisita si Shannon sa hospital, baka kasi kapag pumunta pa ako doon, at makita siya ay baka magbago ang isip ko. Binigyan ako ng pagkakataon ni Sir Evan, kaya susulitin ko na. 3 taon, marami-raming mission pa ang magagawa ko sa maikling panahon na ito. Saka honestly, ayaw ka namang umalis na lang bigla sa trabaho.
Gusto kong magpaalam ng maayos sa mga kasamahan ko. Naging maayos naman ang buhay ko sa US, pero may nagbago, nahirapan akong maging productive. Walang araw kasi na hindi ko naisip si Shannon. At para maibsan ang pangungulila ko sa kanya, nakikibalita ako kay Sir Evan. Alam kong galit si Shannon sa akin, dahil sa ginawa kong pang-iiwan sa kanya, at iyon ang kinakatakot ko sa oras na bumalik, ang harapin siya. Sir, kinakabahan ako. What if hindi na ako mahal ng anak mo? Tanong ko kay Sir Evan. Believe me Arthur, she still love you, pero sa ngayon kailangan mo muna siyang suyuan, dahil malaki ang tampo niya sa'yo. Good luck to me then. Sana mapagtagumpayan ko. Dumating ang araw ng kaarawan ni Shannon. Nang makita ko siya, ang laki na ng pinagbago niya. She became more beautiful. Her short hair suits her very well. Hindi ako umaasa na sasalubungin niya wide open arms. Ang nakuha ko sa kanya, malamig na tingin at pag-ismid. Well, I deserve it. Wala kahit saan banda tignan ako ang may mali. Pagkatapos i-announce ni Sir Evan ang kasal namin ni Shannon, ay agad na itong hinatak ng dalaga para kausapin. Mukhang hindi siya na-inform ng ama niya. Ako na muna ang humarap sa mga bisita, especially sa mga kaibigan at ka-business partner ni Sir Evan. Ikaw pala ang mapapangasawa ng anak ni Evan. Matagal ka nang ibinibida sa amin ni Evan. Totoo nga na ubod ka ng gwapo. At nasabi niya rin sa amin na sundalo ka daw. Yes sir, I am, but nag-retire na ho ako, sagot ko. Ang bata mo namang nagretiro, sayang naman. Hindi na ho ba mabata mga sir, kailangan ng bumuo ng pamilya. Good choice iyan, iho. Masarap magkaroon ng pamilya. Nagpatuloy lang ako sa pag-entertain sa mga guest. Shannon Valderrama's POV. Daddy, ano iyon? Bakit mo ina-announce na magpapakasal kami ni Arthur? Pagkatapos ng party ay agad ko siyang kinumpronta. Actually hindi pa pala tapos yung party. Hindi lang talaga ako makapaghintay na makausap siya. Princess, ano problema? Di ba mahal mo naman si Arthur? Hindi ko na siya mahal daddy. Ani ko na para bang kinukumbinsi ko ang sarili ko sa ideyang ito. Pero ang sabi mo sa akin noon, mahal mo siya. Ang tagal na noon, marami nang nangyari at nagbago. But princess, na-announce ko na sa lahat na magpapakasal kayo, hindi ko na pwedeng bawiin iyon. Iyon na nga, daddy Bakit hindi niyo muna ako kinausap sa bagay na iyan? Dapat tinanong niyo muna ako kung gusto ko ba siyang pakasalan. Daddy, baka nakakalimutan niyo yung ginawa sa akin ng lalaking iyon. He left me. Pinaasa niya ako. Shannon, may rason si Arthur. Hindi siya basta umalis na lang, hayaan mo muna siyang magpaliwanag. No, ayaw ko. Ano man ang rason niya wala ako paki. Ayaw kong magpakasal sa kanya. Hindi ako magpapakasal. Tinalikuran ko siya at padabog na lumabas ng opisina niya. Pinutol ko na ang usapan namin, dahil I know ipipilit niya lang si Arthur sa akin. Narinig kong tinatawag niya ako, pero pinadaan ko lang sa magkabila kong tenga. Bakit ba botong-boto siya sa Arthur na yun? Sinaktan ako noon Dapat magalit siya sa lalaking iyon. Pero sa pinapakita niya, parang ito pa yung anak niya, parang wala siyang pakialam sa feelings ko. Binaybay ko ang daan papunta sa kwarto ko. Magkukulong na lang ako sa kwarto. Nandito pa rin si Arthur sa bahay, ayaw kong makita ang makapal niyang pagmumukha. Kung bumalik siya dito, akala mo walang ginawang kalokohan. Nakakagigil ang kakapalan niya. Heist. The worst birthday ever. Pagkarating ko sa kwarto ko, ay may asungot akong nakita. Si Arthur, nasa labas siya ng kwarto ko, nakasandal sa pinto. Bakit ka nandito sa labas ng kwarto ko? Anong ginagawa mo dito? Blankong tanong ko. Dapat ba sa loob ako ng kwarto mo naghintay sa'yo? Mukha ba akong nakikipagbiruan sa'yo? Gusto kitang makausap Shannon. Wow kapal. I have no time for that. Maraming tao sa labas, sa kanila ka makipag-usap. Shannon. Banggit niya sa pangalan ko, at ambang hahawakan ako pero agad akong naka-address. Tumabi ka, papasok ako. Nakaharang kasi siya sa pinto. Shannon please, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan mister. Nilagpasan ko. Pumasok ako ng kwarto, at agad na isinara ang pinto sa pabalibag na paraan.
Pati ba naman hanggang dito sa kwarto ko guguluhin niya ako? Saan siya nakakakuha ng kapal ng mukha?